Pagpasok ko sa school ay nakita ko si Louie, kaya naman agad ko siyang nilapitan para ibigay ang cake na binake ko para sa birthday niya. Hello Louie, masayang bungad ko sa kanya. Ano na naman? Cold na sabi ni Louie. May ibibigay sana ako sa'yo. Masayang sabi ko. What? Cold na sagot nito. Happy birthday Louie. Nakangiting bati ko sa kanya, sabay pakita ng binake kong cake. What's that? Cold na tanong nito. Cake? Gawa ko, alam ko kasing birthday mo ngayon kaya naisipan kong ipag-bake ka ng cake, masayang sagot ko. Okay, cold na sagot nito, at sabay kuha ang cake na dala ko, kaya naman napangiti ako. Mabuti naman at tinang. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko, nang bigla niyang tinapon sa mukha ko ang cake na gawa ko. Why you? Naputol na naman ang sasabihin ko, nang bigla siyang magsalita. Do you think natatanggapin ko yan? Sorry, but I don't need a trash like that. Sigaw na sabi nito. Pero pinaghirapan kong i-bake ang cake na yan para sa'yo. Papaluhang sabi ko kay Louie. Wala akong pakialam kung pinaghirapan mo ang cake na yan. Sigaw sa akin nito. Kahit kailan ba hindi mo maa-appreciate lahat ng ginagawa ko? Tanong ko kay Louie. Oo, dahil lahat ng ginagawa mo hindi ko gusto. Sigaw sa akin nito. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuluhang tanong ko kay Louie. Ano ang gusto kong gawin mo? Madali lang naman ang gusto ko. Cold na sabi nito. Ano? Curious na tanong ko kay Louie. Ang gusto ko, tigilan mo na ako, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Pasiga na sabi nito. Yun ang gusto mong gawin ko. Tanong ko kay Louie. Oo, magagawa mo ba? Tanong nito sa akin. Tinitigan ko lang siya at hindi nakaimik agad, kaya agad siyang nagsalita. As what I thought, I know that you can't do. Naputol ang sasabihin niya nang magsalita ako. Fine. Titigilan na kita, hindi mo na makikita ang pagmumukha ko, at mawawalan na rin ako sa buhay mo. Total arranged marriage lang rin naman ang nangyari sa atin, kaya mo ko pinakasalan Mahabang sabi ko kay Louie. At isa pa, I'm tired chasing you Louie, pasiga na sabi ko kay Louie, na ikinagulat niya at lahat ng mga estudyante dito sa school, pagkatapos ay umalis ako nang umiiyak. Habang papalabas ako ng school, ay rinig ko ang mga sinasabi ng ibang mga estudyante, pero hindi ko na lang ito pinansin, at sumakay na lang sa taxi papauwi. Ayesha POV. What? Gulat na tanong ko kanila mom and dad. Kailangan mong magpakasal dahil kung hindi babagsak ang kumpanya natin, mom said. Pero mom, naputol ang sasabihin ko dahil nagsalita si dad. Anak please, ayaw mo naman sigurong makitang bumagsak ang kumpanya natin right? Pagmamakaawa sa akin ni dad. Wala na po bang ibang paraan? Tanong ko sa kanila. Kung mayroon lang ibang paraan anak hindi ka namin ipapakasal, kaso wala ito lang ang tanging paraan, mahabang saad ni dad. Nag-isip-isip muna ako, bago ako sumagot sa kanila. Ayaw kong magpakasal, pero ayaw ko din namang makitang bumagsak ang kumpanya namin, kaya sa huli ay naisipan kong pumayag na lang. Okay fine, papayag na po ako sa gusto nyo. Magpapakasal ako kung yun lang talaga ang paraan. Pagsang-ayon ko sa gusto nila mom and dad. Mabuti naman at pumayag ka na. Maraming salamat anak. Masayang sabi ni mom and dad. Teka po, sino po ba ang papakasalan ko? Tanong ko sa kanila. Malalaman mo din bukas anak, dahil bukas na bukas imit natin ang mga magulang ng papakasalan mo, pati na rin ang papakasalan mo, para pag-usapan ang tungkol sa kasal. Sagot ni mom. Sige po, sagot ko sa kanila. O sige na anak, pumunta ka na sa kwarto mo, para makatulog ka na. Mom said. Sige po, nakangiting sagot ko sa kanila. Pumunta na ako sa kwarto ko, at maya-maya pa ay nakatulog na din ako. Nandito kami sa isang restaurant, at hinihintay ang mga magulang ng papakasalan ko. Mr. and Mrs. Grant mabuti at nandito na kayo. Masayang sabi ni mom sa mga taong nasa harap namin ngayon. Siya na ba ang anak niyong si Ayesha? Tanong nung babae. Oo siya na nga, sandali lang at ipapakilala ko kayo. Nakangiting sabi ni mom. Ayesha, this is Mr. and Mrs. Grant, sila ang mga magulang ng mapapang asawa mo. Mom said. Hello po.
Nice meeting you po Mr. and Mrs. Grant, masayang sabi ko sa kanila. Nice meeting you din iha, napakaganda mo pala talaga sa personal. Masayang sabi ng mag-asawa sa akin. Thank you po, nakangiting sabi ko sa kanila. Nga pala nasa na ang anak ninyo? Bakit hindi nyo siya kasama? Tanong ni Dad sa kanila. Susunod na lang daw siya dito, kaya mabuti pa habang hinihintay natin siya, ay pag-usapan na muna natin ang ibang mga kailangan para sa kasal. Mahabang sabi ni Mr. Grant. Ganun ba, mabuti pa nga at mag-usap na muna tayo sabi ni Dad. Umupo na kami at nag-order ng makakain, at nagsimula na rin silang mag-usap tungkol doon sa kasal, habang ako ay nakaupo lang, habang nakikinig sa kanila. Wala pang ilang minuto ang lumipa, nang biglang may dumating. I'm sorry if I'm late. Rinig kong boses mula sa likod ko, kaya naman agad akong lumingon para makita kung sino ito. Louie, gulat na sabi ko nang makita ang taong nasa likod ko. Walang iba kundi si Louie, my long-time crush. Ayesha, anong ginagawa mo dito? Tak ang tanong nito sa akin. Magkakilala kayo? Tanong sa amin ng mga magulang ko. Opo, classmate po kami sa school. Sagot ko sa kanila. Mabuti naman at magkakilala na pala kayo. Masayang sabi ni Mrs. Grant. Anong ibig niyong sabihin mom? Tanong ni Louie kay Mrs. Grant. Wait mom, ibig sabihin siya ang mommy mo. Gulat na tanong ko kay Louie. Yes, sagot ni Louie. So, it means ikaw ang papakasalan ko. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanila. Oo anak, bakit ayaw mo ba? Tanong ni mom sa akin. Hindi naman mom, pero totoo po ba talaga ito? Syempre naman anak. Ano bang problema? Alalang tanong sa akin ni mom. Wala po, sagot ko. Kung ganun maupo na tayo, para matuloy na natin ang tungkol sa kasal, sabi naman ng mom ni Louie. Sige po, sagot ko bago umupo. Pagka-uwi namin sa bahay, ay agad akong pumunta sa kwarto ko. Sobrang saya ko, dahil ang taong papakasalan ko ay ang matagal ko ng crush, kahit na alam kong isa lang itong arranged marriage kaya kami magpapakasal. Sa sobrang saya ko ay hindi ko na namalayan ang oras, kaya napagpasyahan kong matulog na. Papasok na ako ngayon sa room, nang makita ko si Louie, kaya naman agad ko siyang nilapitan. Hello Louie, masaya kong bati sa kanya. O anong kailangan mo? Cold na tanong nito sa akin. Gusto mo sabay na tayo pumasok ng room? Masayang tanong ko dito. Wag na, baka ano pang sabihin ng mga estudyante pag nakita nila tayong magkasama, cold na sabi nito. Ano namang sasabihin nila? Ikakasal na naman tayo diba? Nakangiting tanong ko dito. Can you please just stop bothering me? Hindi mo ba makuha na ayaw kitang kasama? Sigaw nito sa akin. Okay, atal na sagot ko dito. Akmang aalis na siya nang bigla siyang huminto at humarap ulit sa akin. I forgot to say. Oo ikakasal tayo, but don't forget that we will just get married for your family company. Mariin na sabi nito na nagpasakit sa dibdib ko. Alam mo sa totoo lang, ayaw kong makasal sa'yo dahil ayaw kong magpakasal sa taong hindi ko naman gusto, pero anong magagawa ko, kailangan ko tung gawin dahil yun ang gusto nila mom. Dagdag pa nito na mas lalong nagpasakit sa dibdib ko, gusto ko mang umiyak, pero ayaw kong makita niya yun, kaya pinilit kong pigilan ito. Sana naiintindihan mo lahat ng sinabi ko. Tanong nito sa akin. Of course naman naiintindihan ko, sabi ko sa kanya, at saka pilit nang umiti. Mabuti naman, cold na sabi nito bago umalis. Pagkaalis nito ay bumuhos ang luhang kanina ko pa pinipigilan, sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin, alam ko naman lahat yun hindi niya na kailangang sabihin. Maya-maya pa ay pinunasan ko na din ang mga luha ko, at agad na pumuntang room, dahil malapit na ang klase. O anong nangyari sa iyo Ayesha? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ng kaibigan kong si Mitch. Wala ayos lang ako, sagot ko kay Mitch. Sure ka, bakit parang galing ka sa pag-iyak? Tanong ulit sa akin ni Mitch. Oo ayos lang talaga ako, promise. Nakangiting sabi ko dito. Okay sabi mo pero kung may problema ka sabihin mo lang ha. Sabi ni Mitch. Okay, nakangiting sagot ko. Maya-maya pa ay dumating na ang teacher namin, kaya naman tumahimik na kami, at nagsimula nang mag-discuss ang teacher namin.
Tumunog na ang bell kaya naman lumabas na kami ng room, at pumuntang kantin. Si Mitch na ang nag-order ng kakainin namin, habang ako naman ay naghahanap ng mauupuan namin. Nang makahanap ako ay agad akong umupo. Nakaupo lang ako at tumitingin sa ibang estudyante, habang hinihintay ko si Mitch. Napatigil ako at napangiti, nang makita ko si Louie sa di kalayuan, ngunit nawala rin agad ang ngiti, at napalitan ng lungkot, nang makita kong kasama niya si Sheena ang girlfriend niya. Alam kong may girlfriend na siya, pero hindi ko pa rin siya tinitigilan. At lalo na akong nagkaroon ng pag-asa ngayong ikakasal kami. Hindi ko alam kung nabanggit niya na ba kay Sheena ang tungkol sa kasalan, kung anong magiging reaksyon niya tungkol doon. Mitch POV. Papalapit na ako ngayon kay Ayesha nang mapansin kong malungkot ito, habang nakatingin sa di kalayuan, kaya naman tiningnan ko kung sino ang tinitignan niya. Nang tumingin ako ay nagulat ako, nang makita ko sila Louie at Sheena na magkasama, kaya pala malungkot siya dahil nakita niya silang magkasama. Agad ko siyang pinuntahan at naagaw ko ang atensyon niya nang tinawag ko siya. Ayesha POV. Ayesha, tawag sa akin ni Mitch na nakaagaw ng atensyon ko. Oh Mitch, nandyan ka na pala. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti. Hi Ayesha, pwede bang wag kang ngumiti ng ganyan, alam ko namang malungkot ka no. Sabi ni Mitch. Alam ko namang nasasaktan ka, dahil nakita mo silang magkasama dagdag pa nito. Lagi ko naman sila nakikitang magkasama sagot ko kay Mitch. Lagi nga, di lagi ka ding nasasaktan. Bakit ba kasi di mo nalang siya tigilan? Tanong nito sa akin. Di ko na lang siya sinagot at kumain na lang. Hay nako, bahala ka na nga. Sabi ni Mitch at kumain na rin. Maya-maya ay bigla na naman siyang nagsalita. Nga pala, nakalimutan kong sabihin, nabalitaan ko palang ikakasal kayo, paano nangyari yun? Tanong ni Mitch. Dahil yun sa kumpanya namin, kailangan ko siyang pakasalan, para hindi bumagsak ang kumpanya namin, sagot ko kay Mitch. Pero paano ang girlfriend niya? Sinabi niya na ba kay Sheena ang tungkol doon? Tanong ni Mitch. Hindi ko alam kung sinabi niya na, pero sigurado ako na kapag naging maayos na ang lahat makikipag-divorce din siya sa akin. Malungkot na sabi ko. Pero hindi ba sobrang sakit nun para sa'yo? Malungkot na sabi ni Mitch. Oo, alam ko, pero nilinaw na naman niya sa akin na para lang sa kumpanya ang pagpapakasal namin. Malungkot kong sagot. Hindi ba pwedeng di ka magpakasal sa kanya? Tanong ni Mitch sa akin. Hindi at saka okay na rin sa akin na magpakasal kami, dahil kahit papaano makakasama ko siya, sabi ko at pilit na ngumiti. Sa bagay no choice ka na din naman pero itong tatandaan mo, andito lang ako palagi sa tabi mo, kapag may problema o kailangan ka, andito lang ako. Nakangiting sabi ni Mitch. Okay, thank you Mitch dahil nandyan ka sa tabi ko palagi. Nakangiting sabi ko kay Mitch. Siyempre kaibigan kita kaya kahit anong mangyari hindi kita iiwan, masayang sabi nito at agad akong niyakap. O sige na, tama na ang drama, kumain na lang tayo, sabi ni Mitch na ikinatawa ko. Oo nga, masyado na tayong madrama. Sagot ko naman sa kanya at kumain na kami. Papasok na sana ako sa bahay namin nang mapansin kong may ibang kotseng nakaparada sa harap ng bahay namin, kaya naman agad akong pumasok sa bahay namin. Pagpasok ko ay nagulat ako, nang makita ko si Louie at ang mga magulang niya sa bahay namin. O Ayesha, buti at nakauwi ka na. Masayang bati sa akin ni Mom nang makita niya ako. Hello Mom, ano pong ginagawa nila dito? Tanong ko kay Mom. Are they here to talk about the plan in the wedding? Sagot sa akin ni Mom. Okay po, sige po Mom, aakyat na muna ako sa kwarto ko, para makapagbihis. Sabi ko kay Mom. Okay, sagot sa akin ni Mom. Umakyat na ako ng room ko, at agad na nagbihis, pagkatapos ay bumaba na. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa kasal, ay umuwi na din sila. Ang balak nila ay next na kami ikasal ni Louie, pumayag na din ang mga magulang ko tungkol dito, kaya next week na ang kasal. Nandito ako sa kwarto ko ngayon nakahiga, at maya-maya pa ay nakatulog na din ako. Nagising ako dahil sa lakas ng alarm clock ko, kaya agad akong tumayo, at ginawa ang mga morning routines ko, at pagkatapos ay bumaba na ako para kumain. Good morning anak, buti naman at gising ka na.
Masayang bungad ni mom and dad sa akin. Good morning din po. Bati ko sa kanila at tsaka umupo para kumain. Nga pala anak, mamaya after your class susunduan kita, dahil pupunta tayong mall para humanap ng gown mo para sa kasal, sabihin mo din kay Louie na sumama siya, sabi ni mom. Okay po, kayo dad sasama po ba kayo sa amin? Tanong ko kay dad. No anak, busy pa kasi ako sa company natin. Sagot ni dad sa akin. Ganun po, okay po, sabi ko kay dad. Pagkatapos ko kumain ay agad na akong pumasok sa school. Pagkapasok ko sa school ay agad kong nakita si Louie at Sheena na magkasama. Nilapitan ko si Louie para sabihin sa kanya na sumama siya sa pagbili namin ni mom ng gown. Hi Louie, bati ko sa kanya. Oh hello Ayesha, bati sa akin ni Sheena. What is it? Cold naman na tanong ni Louie sa akin. Ang sabi pala ni mom sa akin, after daw ng class sumama ka daw sa amin bumili ng gown for the wedding, sabi ko sa kanya. Sorry, but hindi ako makakasama, because I have a lot of things to do after class. Sagot nito sa akin na ikinalungkot ko. Ganun ba, sige sasabihin ko na lang kay mom na hindi ka makakasama, matamlay kong sagot at pagkatapos ay umalis na ta. Kawawa ka naman, alam mo kung ako sa'yo tumigil ka na lang, dahil kahit anong gawin mo hindi ka mamahalin ni Louie, dahil ako lang ang mahal niya pang-aasar sa akin ni Sheena, bago siya sumunod kay Louie. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinabi ni Sheena, dahil kung iisipin ko pa yun ay mas lalo lang akong maiinis, kaya umalis na lang ako at pumunta ng room. Nang papalabas na ako ng school, ay nakita ko agad si mom, kaya naman nilapitan ko agad siya. Hi mom, masayang bati ko sa kanya. Hello anak, nandyan ka na pala. Where's Louie? Tanong ni mom sa akin. Mom, hindi daw siya makakasama, because he have a lot of things to do raw after class. Malungkot na sabi ko. Ganun ba, okay. Sabi ni mom. Tara na mom, alis na tayo. Pagyayaya ko kay mom. Okay, get in the car na para makaalis na tayo, sabi ni mom. Okay, sabi ko sabay pasok sa loob ng kotse, at umalis na kami ni mom. Nandito na kami sa mall at namimili na si mom ng gown. Anak, sa tingin mo maganda ba itong gown na ito? Tanong sa akin ni mom, sabay pakita ng isang magandang gown. Opo, maganda po. Nakangiting sagot ko dito. Kung ganun sukatin mo para makita natin kung bagay ba sa'yo. Sagot sa akin ni ma'am. Okay po, sagot ko at tumayo na para sukatin ang gown. Pagkatapos kong sukatin ang gown, ay lumabas na ako para ipakita ito kay mom. Wow anak, napakaganda ng gown na yan. Masayang sabi ni mom sa akin pagkalabas ko. Talaga po? Tanong ko kay mom. Oo, bagay na bagay sa'yo ang gown na yan, wait lang at kukuhanan kita ng picture, at ipapakita ko sa dad mo pagka-uwi. Masayang sabi ni mom. Okay po, sagot ko at kinuhaan na ako ng picture ni mom. Ito na lang po ang kunin nating gown para sa kasal. Sabi ko kay mom. O sige anak, yan na lang ang kunin natin, sabi ni mom. Agad akong nagpalit ng damit ko, dahil yun na ang gown na kukunin namin. Masaya ako dahil doon, pero bigla na lang akong napaisip, paano kaya kung nandito si Louie, magugustuhan din kaya niya ang gown? Tanong ko sa isip ko. Ayesha, ayos ka lang ba? Tanong ni mom sa akin, kaya nabalik ako bigla sa ulirat. Opo mom, sagot ko. Nabayaran ko na ang gown kaya uuwi na tayo, sabi ni mom sa akin. Okay po, sagot ko at umuwi na kami ni mom. Nang makauwi na kami sa bahay, ay agad akong umakyat sa kwarto ko. At nagbihis na dahil hanggang ngayon ay naka-uniform pa rin ako. Pagkatapos ko magbihis ay bumaba na ako para kumain. O Ayesha, umupo ka na at kakain na, sabi ni dad. Opo dad, sabi ko at umupo na para kumain. Nakita ko na ang picture mong nakasuot ka ng gown, napakaganda mo dun anak, bagay na bagay sa'yo yung gown, sabi ni dad. Thank you po dad. Masayang sabi ko kay dad. Hindi na ako makapaghintay na makita kang may kasal suot-suot ang gown na yun. Nakangiting sabi ni dad. Hayaan nyo dad, ilang araw na lang araw na rin ng kasal, kaya makikita nyo na akong suot yon. Nakangiting sabi ko. Oo nga anak, ilang araw na lang, at hindi ka na namin makakasama sa bahay, dahil sa ibang bahay ka natitira.
Malungkot na sabi ni Mom. Pwede nyo naman po akong dalawin sabi ko sa kanila. Oo nga pero iba pa rin kapag kasama ka namin sa bahay, sabi ni Mom. Wag na po kayong mag-alala, aalagaan ko po ang sarili ko doon, at saka dadalaw din po ako dito, sabi ko. Okay basta ipangako mo sa amin yan, sabi ni Mom and Dad. Opo pangako, sabi ko. O sige na kumain na tayo at lalamog na ang pagkain, sabi ni Mom. Oo nga po, sabi ko at kumain na kami.